pagka nawala ito, Mindanao, pagka sumabog ito, wala ng Pilipinas. Then it is a destroyed country. And of course, we cannot allow that to happen. Even if we have to die, all of us. Total ang buhay. Sabi nga ni Irap, pagbilib ako sa tao na yan, nakakuha siya ng tamang weather lang. Tingnan mo ngayon nung tiga-papriso, ngayon nag-apriso na. Ito si Dilima, political prisoner doon siya. Buang bayan ng yawa. Priso, political prisoner. Negosyo kag Shabu. Ito namang mga Amerikano, sabihin mo sa kanila nandito, naniwala naman sila, they played into the hands of the yellow. Tapos doon sa Amerika, yon sinisira tayo. Pareho kay Lenny, instead of promoting the goodwill, nagdal si Vice President, sige siya daldal about the Philippines. Yung mga congressman, mainit sa kanya ngayon. Gusto talaga siya i-impeach. Na mawala yan, medyo magulo yan, pero that is a constitutional process. Kung nasunod, wala tayong magawa. Hindi na magtagal kasi magastos sa gasolina yung sige ikot dyan. Wala namang papatay sa akin. Malang yung mga tao, so patayin ninyo ako, tapos ano mangyari? Wala na mga maranaw, patayin ninyo ako, sige, tapos ano? Ang ayaw ninyong gusto dumating, dadating yung Amerikano dito. Buti nga kipatago-tago lang sila dyan pag nandyan ako. Kaya suya man yung mga buang na yan. Hindi nila hindi sila. Sabihin ba sa kanila hindi? Ang problema yung State Department nila. Katabla ng presidente halos kung abusado magsalita. Pinatay mo, pakialam mo may problema ako dito. 4 million drug addicts. What do you want me to do? Sit on my ass? Ganon yan. And nasali na lang yung revolusyon sa ang first declaration ko was lawless elements, kasali ang droga. Yun nga ang number 1. Isali ko na ngayon kasi ang sa rason na binigay ko sa Declaration of Martial Law, rebellion. I will come up with another general order. I think Lorenzana will do it. Siya yung administrador ng martial law. Wala man kayong masabi, military mo rin yung Philippines. Pati droga. Remember dito, walang warrant kailangan. Remember dito, I'd like to remind the entire Mindanao, walang warrant to search, to arrest. Yan ang tandaan ninyo. At wala kayong habeas corpus because the suspension of the writ of habeas corpus, sinali ko na. Na ngayon, nasa inyo yan. But I advise you, tapusin na lang natin. Kaya sabi ko, huwag ninyo akong pilitin. Kung pinilit niyo ako dyan, susulbahin ko lahat ng problema ang naiwan. We will go after drugs. And you can arrest them without warrant. And you can search their houses without a search warrant. Ngayon, kung ang martial law, if you are a law-abiding, God-fearing citizen of this country, wala ka talagang problema. I am the least. The soldiers and the policemen are the least. Yan ang pinagkamaliit na problema ninyo. Mas problema ninyo hanap buhay. Ngayon, kung kayo'y terorista, kaya diyaman talaga nag-umpisa yan, druga at sinakyan ngayon ng ideology ng ISIS na walang ginawa kung hindi magputol ng ulo ng tao, ay may problema kayo. Kaya nandyan ang martial law. Yan ang kakaputi sa mga pulis at sundalo ko. At ako, hindi ako papayag na may sundalo o pulis makulong. At sinasabi ko time and again, I and I alone, Presidente,
will bear the responsibility for all consequences, for all kung anong mangyari nito. Akin yan. Akin yan at ako ang makulong. Kasi itong mga tao na army, police, lahat, Navy, sumusunod lang yan sa order ko. Yan ang dapat na marinig ninyo. It is a military rule. They take over certain functions from the civilians, and I will do it by general orders, pati ASO. Wala akong Congress except yung general order ko. Yung arrest, search, and seizure order, galing yan sa DND. Kung yan, para malaman ng lahat. Hindi na magtagal kasi meron pa akong hapunan na pinapangakuan. Hindi kasi ako Tagalog eh. So I have to go because it's about an hour flying back. Ganyan. Pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba magkipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kaya sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin ng free advertisement ng Asya sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Alam mo, hinahanap ko talaga. Wala akong nakita sa Pilipinas. Hinahanap ko yung babae na napakakapal ang muka. Siya lang. Alam mo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Ano? Classmate ko yan. Cum laude yan sa law. Binto ng gam. Basket to asman totoo. I will never. Yung ganon, lalo na babae, mag-imbento ako ng story. Talaga ako papayag sa kanila, baski sino dito sa kabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, ganon. Tapos no bail, pakulong mo. Ngayon, mag-isa siya. Kaya sabi ko, yung mga gwardya na polis, psst, huwag kayong lumapit dyan, ha? Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso. Ma-issue pa tayo niyan. Yung gwardya, pati yung driver, lahat na ratsada. Mabutit na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung kabinat, wala na akong mahanap na iba, na. Sorry na lang. Nandito po yung sabi ko sa SMSA. So, maybe mag-query kayo. If it's high time to you to go home, tapos may konting pera ka, iduduble namin yan. And, pero na nyo yan, pera namin. Tapos, kasama ko po yung legal presidential advisor, si Panelo.
Sal, tumindig ka naman. Para makita na. Naka-scarf pa. Hindi, ito si, wala yan, di yan, lalaki yan. Fashion, lang talaga. Fashion conscious lang niya.